higit. Tarakili! Pulis laban sa pulis. Nauwi sa enkwentro ang pagtugis sa isang suspect sa pang-hold up sa convenience store sa Marilao, Bulacan. Napatay ang suspect na opisyal pala ng Investigation and Detective Management Section ng North Caloocan Police. Saksi, si John Consulta. Pasado alas 7 kagabi nang pasukin ng lalaki na kapulang hoodie ang isang convenience store sa Marilao, Bulacan. Sa investigasyon ng mga pulis, ang lalaki, pulis din, may rangong kapitan at in charge ng Investigation and Detective Management Section sa North Caloocan. Pero ang pakay umano niya sa convenience store, mang-hold up. Pagpasok niya, nag-pretend po na siyang may kukunin na isang bibilhin, then pumasok siya sa loob ng counter. Doon na siya nag-declare ng hold up. Mula sa counter, naglakad pa ang suspect kasama ang kahera papunta sa kwarto kung nasaan ang vault. Nilimas ng suspect ang pera bago tumakas. Sa tulong ng staff ng tindahan na nakakita sa suspect, nakapagkasa ng hot pursuit operation. Tinry na pahintuin siya ng ating mga kapulisan na pinapahinto siya pero hindi siya huminto. And bagkos, siya ay pinaputokan yung mobile natin, which prompted our personnel to return fire. Natamaan ang suspect sa enkwentro. Dead on arrival siya sa ospital. Na-recover ang 20,000 pisong ninakaw umano ng suspect. Ako mismo parang nanlumo rin ako nung nalaman ko na yung suspect pala natin, hindi lang aktibong pulis, opisyal pa ng pulis. Nakakalungkot dahil nagbarilan, ang kabarilan mo kapwa pulis mo pala. Nakuha rin sa suspect ang kanyang police ID at service firearm na ginamit niya sa pang-hold up at sa pakikipagbarilan sa mga pulis. Sa Caloocan, pinadapa at pinusasan ang 2 lalaki sa gitna ng hot pursuit operations ng mga pulis. Suspect sila sa panloloob sa fast food restaurant sa Santa Maria, Bulacan. Sa kuha ng CCTV, pasado alas 4 ng madaling araw ng linggo, makikitang palakad-lakad at tila nagmamasid ang isang lalaki sa labas ng isang kwartong may vault. Maya-maya pa, bigla itong pumasok sa kwarto at paglabas ay hila-hila na ang isang malaking vault. Tinulungan din siya ng 3 pa niyang kasamahan. Isinakay nila ang vault sa sasakyan at agad tumakas. Aminado ang 2 nahuling suspect sa krimen. Ang isa sa kanila, dati nang may warat sa kasong illegal possession of firearms. Wala na po siya ng pangangailangan sa amin. Pangangailangan po siya. Sa NLEX na-recover ang vault matapos itong itapon doon ng mga suspect. Pero wala na ang laman nitong 300,000 piso. Na-recover din ang getaway vehicle ng mga suspect. Nalaman natin na on the day na sila po ay hinuli ng kapulisan natin, mayroon na naman po silang balak na hold upin na isang business establishment. Patuloy ang paghahanap sa 2 pang sangkot sa krimen. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Posible sa mga susunod na araw, isasampa na sa Sandigan Bayan ang kaso laban kay dating Congressman Zaldico at iba pa. Kaugnay po sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Pinahaharap din si Ko sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pangungunahang muli ni Senador Ping Lacson. Saksi, si Joseph Moro. Hearing is resumed. Mahigit 1 buwan matapos magbitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, This is my call to order. opisyal na magbabalik si Senador Ping Lacson para pamunuan ng komite. Walang kumontra sa botohan sa plenaryo. Sa Biyernes ang susunod nitong pagdinig kaugnay sa flood control projects. Kabilang sa iimbitahan si dating Congressman at dating House Appropriations Committee Chair Zaldico kahit sa pamamagitan ng video conferencing. Imbitado rin sina dating House Speaker Martin Romualdez, 17 kongresista na pinangalanan ng mga diskaya at Congressman Eric Yap na dati ring House Appropriations Committee Chairman. Sakaling gumulong na ang mga kaso sa korte, posibleng tapusin na ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Pag napal information sa court, Sandigan Bayan man or courts, RTC, so baka mag-set in yung sub-judice rule. So medyo pigil yung magiging hearings.
Ayon sa Office of the Ombudsman, ngayong linggo o sa susunod na linggo, posibleng isang kaso laban kay dating Congressman Saldico na founder ng SunWest Construction Company, mga kasalukuyang opisyal ng SunWest at mga opisyal ng DPWH Mimaropa. Kabilang sa isasampa ang malversation of public funds. Kaugnay ito ng umano'y substandard na 289 million peso flood control project sa Nawan, Mindoro Oriental. In absentia, kasi nga, they refused to receive the subpoena, kaya considered waived na yan. Under due process yan. Siyempre, bibigyan mo sila ng pagkakataong sumagot. Alam naman natin na umalis na siya, tumakas siya, hindi siya bumabalik. At ayaw tanggapin yung subpoena na binigay sa kanila. Kaya, for the solution na yan. Sa mga naunang pahayag ni Ko, sinabi niyang wala na siyang koneksyon sa SunWest dahil nag-divest na siya sa kumpanya mula na maging kinatawan ng Ako Bicol Party List. Meron tayong dyan pag-aaral sa beneficial interest. Kahit nag-divest, sa kanya pa rin. Sa kanila pa rin. Alam mo, madaling magdahilan na nag-divest, pero kung sa kanila pa rin yan, kung sa anak niya nagpunta, o sa kapatid niya nagpunta, di prohibited interest pa rin yun. Bawal pa rin yun. Pinaniniwala ang nasa ibang bansa pa rin si Ko. Kung may isasampa na ang kaso, maaari nang makansela ang kanyang passport ayon sa Ombudsman. Diyan na magsisimula ang pagkansel ng passport. Kasi pag naisampa yan sa Sandigan Bayan, kinakailangan mo ng court order para makansela ang passport. Patuloy naman ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kaugnay niyan ay hiniling ng ICI sa Kamara ang pagbibigay sa kanila ng immunity mula sa criminal and civil charges. Sinabi yan ni ICI Executive Director Brian Hosaka sa pagdinig ng House Committee on Government Reorganization kaugnay ng House Bill 4453 na layong bigyan ng dagdag na kapangyarihan ng komisyon. This is indeed very important too, considering that in fact we parrot, and we also would recommend Section 5, wherein it says that exemption from criminal and civil liability, that no criminal and civil action shall lie against the Commission or any member thereof for anything done or omitted in the discharge of the task contemplated to this Act. May panukala rin para sa isang Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICAIC. Sa Senado, binubuo na ng Technical Working Group ng Senate Committee on Justice and Human Rights ang panukalang batas para buuin ang Independent People's Commission o IPC. Ayon sa chairman ng komite na si Senador Kiko Pangilinan, hindi na lamang fact-finding kundi mas may pangil ang binubuong IPC. Kagaya ng pagkakaroon ng kapangyarihang magpadala ng sabina, makapag-freeze ng mga asset at makapag-contempt. Sa mga nagsisinungaling o kaya ay hindi sumasagot ng maayos. Target ni Pangilinan na pagdebatehan na ang panukala bukas at maipasa ang bersyon ng Senado bago matapos ang taon na ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Umakyat na po sa 18 ang patay dahil sa pananalasan ng Bagyong Juan, batay sa tala ng Office of Civil Defense. Hanggang ngayong araw, patuloy ang rescue operations sa ilang bahagi ng Cagayan. Saksi si June Venerson. Naghalo ang putik, mga piraso ng troso at mga debris mula sa mga nasirang bahay sa bahang sumalanta sa bayan ng Tuaw sa Cagayan. Sa bubong lumikas ang ilang residente, kasama ang kanilang mga alagang hayop, habang malakas ang agos sa tubig sa paligid ng kanilang mga bahay. Ay, Lord, wala na ang lakas ng agos. Wala na po yung pulungan ng baboy namin. Nagiging isla na po ang aming baryo. Lumusong sa baha ang mga pulis para masagip ang ilang residente, gaya ng lolang ito. Sa talambuhay ko, sir, ito na yung pinakamalakas na bagyo na naranasan namin dito. Mga gamit sa bahay, basa lahat. Walang nailigtas, sir. Kasi yung sa loob ng bahay, sir, putik lahat, sir. Ang pagbaha sa Tuaw, bunsod ng pag-apaw ng Chico River sa kasagsagan ng Bagyong Uwan. Talagang yung mga bahay ay tinamaan ng mga troso na galing sa taas, galing Kalinga and Mountain Province. Sa barangay Barangkwag ng parehong bayan, humupa ng baha pero bakas ang iniwang pinsala ng dilubyo. Naglalakihan ng mga troso ng inalod ng pagragasa ng Chico River na humampas at sumira sa maraming bahay. Dito yung bahay namin, sir, walang naiwan kahit yung gamit namin. Tapos yung bahay namin, ginumpa ng troso, ang laki. Wala na ring babalik ang bahay ang 12 anyos sa Sizoren sa kabila ng hirap na inabot.
nagawa pa rin niyang sagipin ang isang tuta na naiwan sa paghupa ng baha. Nanginginig po, naaawa po ako. Tapos kinuha ko na po. Matyaga namang hinugasan ni Rose Ann ang mga putikang damit ng mga anak na ilan lang sa kakaunting gamit na naisalba. Paano na kami magsisimula? Yung tindahan namin, sir, wala na. Wala na pang kabuhayan. Buti na hangiti pa kayo. Okay lang, sir. Okay lang yung ngiti. Pagsubok lang ni Lord yan. Sa panahon ng matinding sakuna, muling nakita ang bayanihan ng mga Pinoy. Dumating sa barangay ang mga gustong tumulong kahit sa simpleng paraan. Binigyan po namin sila ng mga extra dati po namin nasusuot. Para kahit pa paano makatulong. Kita po ninyo yung level ng tubig halos hanggang dibdib na ng mga residente. Nalubog din sa mataas sa baha ang Tuguegarao City. Halos abot na hanggang bubong. Kinailangan ng magbangka ng rescuers para mailigtas ang mga residente. 20 residente ang nasagip ng Philippine Red Cross sa Tuguegarao. Sa San Fernando City, La Union, winasak ng storm surge o daluyong ang mga magkakatabing bahay sa coastal area ng Barangay Poro. Isa sa nawalan ng bahay ang pamilya Caridad. Kasi biglang lumaki lang yung tubig eh. Hindi namin inaasahan. Nasalanta rin ang mga coastal barangay ng mga bayan ng Santo Tomas at Agoo. Ayon sa PDRRMO, halos 1,000 bahay ang nasira dahil sa bagyong Uwan. Mahigit 20,000 residente ang inilikas. Wala pa rin kuryente sa malaking bahagi ng lalawigan. 2 ang napaulat na sugatan, kabilang ang senior citizen na nakuryente habang itinatali ang bubong ng kanilang bahay sa Agoo nitong umaga ng Linggo. Hindi rin alam ng ilang taga-Dagupan City sa Pangasinan kung paano sila babangon matapos wasakin ng bagyo ang ipinundar nilang bahay. Hindi nga ako makapagsalita, nashock nga ako eh. Hindi namin nakalain na ganyan mangyari. Kala namin yung parang dati lang na bagyo. Isang gusali naman sa Kalasyaw Comprehensive National High School ang nadaganan ng natumbang puno. Ilang taga-Kalasyaw ang di makabalik sa kanilang bahay dahil nasira ang bubong nito bunsod ng bagyo. Dahil po sir sa yung natumba po na sanga po na naan po yung wire ng kuryente. Siyempre sir takot po kaming lumapit baka makuryente po kami. Sa tala ng Office of the Civil Defense, di bababa sa 18 ang napaulat na patay dahil sa bagyong Uwan. 2 ang nawawala. Sa Tinok, Ifugao, 1 ang patay matapos mabagsakan ng mga pine tree ang kanyang barong-barong sa gitna ng landslide. 2 ang patay at 2 pa ang nawawala dahil sa landslide sa Lubuagan, Kalinga. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Posibleng abuti na 1 buwan bago maibalik ang supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Bicol Region. Matapos pong manalasa ang bagyong Uwan. Sa Aurora, humihingi ng tulong ang mga resort worker na nasalanta ng bagyo. Mula sa Balera, Aurora, saksi live si Ian Cruz. Ian? Pia, sa pagbubukas nga nung nasirang kalsada ay narating na ng ating team ang Northern Aurora. At doon nga, Pia, ay tumampad sa atin ang malaki pang pinsala na idinulot ng super bagyong Uwan. Pahirapan pero nakakadaan na ang mga sasakyan sa pagitan ng Barangay Gupa at Ditale sa Dipakulaw, Aurora. Napatag na ng DPWH ang mga estrukturang nawasak ng bagyong Uwan sa dalampasigan. Pero sa ibang bahagi ng Dipakulaw, marami pa nagkalat na nabuwal na puno at posteng itinumba ng hangin at storm surge. Kabilang sa mga nasalanta, ang pamilya Quirino. Paano raw sila magsisimula lalo't magpapasko pa naman? Wala ring naisalbang gamit kahit para sa kanilang 3 maliliit na anak. Hindi pa po namin alam kasi siyempre po, first time po namin magpapasko po na wala pong bahay. Maawa po ako sa mga anak ko po. Pero papasalamat naman po ako sa Panginoon kasi kahit papaano po ay kahit wala po yung bahay, ligtas naman po kami. Wasak din ang bahagi ng National Road sa tanyag na White Beach sa Dinadiawan. Isang backhoe nga ang nahulog sa hukay na nilikha ng storm surge. Halos lahat daw ng 40 resort dito nawasak. Si Larry Ramirez, na presidente ng mga Resort Association ng Dinadiawan, nasakta ng hampasin ng 20 talampakan na alon ang kanilang resort. Umabot daw sa 2 palapag ang storm surge. Kaya sa resort niya lumikas ang maraming manggagawa. Yung mga ibang nagtatrabaho, talaga po, kailangan din na lang naman sana nila ng konting tulong
Kung hindi man sa ating pamahalaan, sa mga taong may mga puso at tumakatok kami sa inyong puso, na sana kami naman po'y tulungan. Sa dinalungan kung saan naglandfall ang bagyo, napinsala rin ang Treaty Hall. Binaharaw ang komunidad sa poblasyon at maraming nasirang tahanan sa coastal areas. Umuugong po yung kapaligiran, tapos nababasag po yung salamin na po doon. Evacuation? Opo. Yung ulan, kagandahan din po na hindi ganun kalakas. Pero kung maikukumpara ko po sa nangyari ng Pipito, ito po yung hangin niya is mataas. Sa bayan ng Kasiguran, maraming bahay ang nasira ng daluyong. Nabuwal ang maraming poste at puno. Napinsala ang bubong at baraks ng mga pulis sa Kasiguran Police Station. Pwede natin sabihin, Yolanda-like pala to. Pwede na rin siya. Oo, pwede ko lang sabihin. Masabi mo, 5 to 7 pa, mas mataas pa. Mare, kasi yun level lang ng surge yun. Hindi pa natin kinukonsider yung wave talaga. Kasi kung sasama mo yung alon, mas mataas. Sa Dilasag naman, ilang bahay sa may baybayin ang nasira rin ng daluyong. Storm surge din ang naminsala sa baybayin ng Pandan, Catanduanes. Na-wash out ang mga bahay sa barangay Baldok. Nagdulot naman ang landslide ng bagyo sa Caramuan, Catanduanes. Sa Virac, nakatambay ang mga residente sa gitna ng kalsada para makasagap ng signal. Pahirapan pa rin ang komunikasyon sa halos buong isla. Sa Daet, Camarines Norte, may mga establishmentong nag-aalok ng free charging. Ayon sa Department of Energy, tinatayang mahigit 17 milyong individual ang wala pa rin kuryente dahil sa bagyong Uwan. Kabilang dyan ang mga nasasakupan ng Camarines Norte Electric Cooperative at Camarines Sur Electric Cooperative 1, 3 at 4. Ayon sa Department of Energy, posibleng umabot sa 1 buwan bago tuluyang maibalik ang supply ng kuryente sa mga naapektuhang lugar. Alam ko po, medyo matagal-tagal yan. Pero malaki din yung damage. To have patience lang sana. Sabi ng DOE, inuuna nilang ibalik ang kuryente sa mga ospital, evacuation center, water distribution facility, at mga command center. Via karagdagang tulong pa ang hinihiling ng ating mga kababayan dito sa Aurora, lalo na nga yung mga nasira, ang mga tahanan at nawalan ng kabuhayan dahil alam nga nila na matagal-tagal pa ang kanilang laban para makabangon sa epekto ng super bagyong Uwan. At live mula rito sa Baler, Aurora, para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Sinampahan ng kaso sa Ombudsman sa Visayas ang isang kongresista at 7 mayor sa Cebu. Kaugnay po yan sa pagbiyahe nila abroad kahit paparating noon ang bagyong Tino. Ating saksihan. Pasado alas 3 ngayong hapon nang magtungo sa Visayas Ombudsman ang abogadong si Attorney Julito Añora Jr. Nagsampa siya ng kaso laban kina Cebu 5th District Representative Juke Frasco, Liloan Mayor Alju Frasco, Catmon Mayor Avis Ginoomon Leon, San Francisco Mayor Alfredo Arquiliano Jr., Todela Mayor Greman Solante, Poro Mayor Edgar Rama, Pilar Mayor Manuel Santiago, at Compostela Mayor Felix Jorquinho dahil sa pagbiyahe nila papuntang Europe kahit napaparating noon ang bagyong Tino. Ang isinampalaban sa kanila, paglabag sa RA 1319 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, RA 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, RA 7160 o Local Government Code, at RA 10121 o Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. I'm not in any manner connected to any politicians. I filed this on my own judgments because I've seen the incompetence of these public officials, and it is like, I mourn with all of the victims of these typhoons. If these local chief executives are just present during the typhoon, I would not have filed this case. There is dereliction of duty here. Sa pahayag naman ni Congressman Frasco, ang reklamo raw ay batay sa erroneous assumptions o mali-maling paniniwala
Authorized official mission daw ang kanyang pagbiyahe sa London bilang bahagi ng delegasyon ng World Travel Market at aprobado ng House Speaker sa pamamagitan ng Secretary General. Nang malaman daw niya ang matinding pagbaha sa Cebu, ay agad din daw siyang gumawa ng hakbang para makabalik agad sa Pilipinas. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng iba pang inirereklamo. Pero ayon kay Frasco, aprobado ng Cebu Governor ang travel authority ng iba pang opisyal. Ang Department of the Interior and Local Government o DILG, pinaiimbestigahan ng mga lokal na opisyal na lumabas ng bansa noong kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Pino at Uwan. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi nagustuhan ng Pangulo na wala ang mga opisyal sa panahon ng kalamidad. Unang-una sa Pangulo, hindi po niya gusto. Hindi niya po gusto na ang mga liderato ay chill lang. So dapat ang trabaho ay para sa taong bayan. Kasi ang taong bayan umaasa po sa gobyerno, lalo na sa mga gintong klaseng sitwasyon. At hindi pwedeng sabihin lang na chill lang palagi, dahil dapat trabaho, hindi bakasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Sa naunang panayam ng GMA Regional TV kay Cebu Governor Pamela Baricuatro, kinumpirma niya may travel permit ang mga lokal na opisyal, pero ayon kay Baricuatro, nakasalalay naman sa mga opisyal kung itutuloy nila ang biyahe o hindi. At sila raw ang may pananagutan sa kanilang nasasakupan. Samantala, umakyat na sa 232 ang bilang ng patay sa pananalasa ng bagyong Tino. Ayon sa Office of Civil Defense, mahigit 100 ang nawawala at mahigit 500 ang sugatan. Nag-iwan din ang bagyo ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Sa Negros Occidental, Iloilo at Cebu, tinatayang aabot ito sa 600 milyong piso. Aabot naman sa 17 pamilyang naapektuhan ng rock fall sa Naga City, Cebu kahapon. 4 sa kanila ang sugatan. Ang sa LGU, isa sa tinitingnan sanhi ay ang sunod-sunod na ulan sa mga nakalipas na araw. Nanindigan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may lumabas na arrest warrant para kay Senador Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court. Ngayong araw, hindi pumasok si de la Rosa sa Senado. Saksi, si Mav Gonzalez. Nitong weekend, umugong ang usapang may warrant of arrest na ang International Criminal Court o ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang nagsabi niyan sa isang panayam. Kung tatanungin niyo ako kung mayroong warrant, meron. Nasa telepono ko. I have a copy. Pero hindi pa yan, hindi siya official copy. Ngayong araw sa sesyon ng Senado, absent si de la Rosa. Ayon sa kanyang staff, walang pasabi ang senador kung bakit hindi pumasok. Hindi pa rin daw siya nakakausap ni Senate President Tito Soto na kumonsulta na sa mga legal expert ng Senado. Hindi ko pa natatanggap kung ano yung mga opinion nila. Ang mga nabanggit ko lang was yung opinion ko last time. During the time, Senator De Lima, Senator Trillanes, yun lang yung mga nabanggit ko na mga positioning namin. Pero iginiit ni Soto na hindi pwedeng arestuhin sa loob ng Senate building ang sino mang senador. Lalo na pag nagsisesyon. Yun ang pinakabawal sa lahat, di ba? Habang nagsisesyon, may darating, arestuhin yung senador. Hindi ko ipapayag. Pero sir, yun hindi matter of practice. Kung pipiliin daw ni De La Rosa magpakanlong sa Senado, ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, alinsunod sa konstitusyon ay limitado lang ito. Limited kasi yung Constitution is very clear on the matter. May immunity from arrest when Congress is in session. Tinawagan daw ni Lacson si De La Rosa na kapwa niya naging PNP chief. He was not picking up, and the following morning I noticed na meron siyang missed call sa akin. So I hope we can talk just to give him some advice, no. Hindi para magtago, hindi para how to go about facing criminal charges. Sabi naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, sana hindi na umabot pa sa pagtatago. Let him file what he has to file, the bail, kung habeas corpus, kung anuman. Then let him have his day in court. Kasi pag dito magkaka-tension pa tayo eh. 'Di ba? Yung hindi lang natin pinag-uusapan dito yung institusyon ng Senate. Mas importante pa sa Senate is our democracy. Dagdag ni Cayetano, dapat korte ang magdesisyon kung pwede bang ipaaresto sa bisa ng ICC warrant si De La Rosa. Hindi naman pwede kung sinong admin siya na lang. Kasi hindi na tayo
rule of law nun. There has to be a final arbiter. And if you look at the Philippine Constitution, iisa lang yan, yung korte. Paglilinaw ng Department of Justice, wala pa silang natatanggap na kopya ng sinasabing arrest warrant. We have not seen nor received any copy of this ICC warrant of arrest. Sakaling meron the warrant ay susunod-an nila ang Justice Department. We will have to comply. One of the possible situations would be just determining the length of time when it would actually be implemented. Ayon sa DOJ, sa ilalim ng batas, dalawa ang opsyon nila para ipatupad ito. Ang surrender o pagsuko sa individual na inisyuhan ng warrant ng ICC at ang extradition. Ang extradition hindi raw agad-agad maipatutupad at dumadaan sa korte. Kabilang sa mga argumento kontra rito ay hindi naman bansa ang ICC para humiling ng extradition. Ayon sa DOJ, mas madali at mas maigsi raw kung surrender ang gagawin. Pero ang hakbang na ito, kino-question sa Supreme Court. Kasunod yan ng pag-escort ng mga tauhan ng gobyerno at pagsakay sa eroplano kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa The Hague. Isa si De La Rosa sa mga humiling sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC, lalo't hindi na aniya miyembro ng ICC ang Pilipinas. Hihintayin daw ng DOJ ang desisyon ng korte. We want to be more circumspect in any action that we will be taking. Even if we may not be part of the ICC anymore, there is still that principle of reciprocity that governs between relations among nations and in fact, reciprocity and comity. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Nasa intensive care unit si dating Senate President at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile dahil sa iniindang pneumonia. Ayon sa kanya anak, hindi maganda ang lagay ng dating Senate President. Saksi, si Mav Gonzalez. I heard from a reliable source, a very, very reliable source, that he has slim chances of surviving. Ito ang ibinahagi ni Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng kondisyon ni dating Senate President at Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. I have just received a very, very sad information that our former colleague, former Senate President Juan Ponce Enrile, is currently in the intensive care unit of an undisclosed hospital suffering from pneumonia. Kasunod nito, sa gitna ng sesyon, nag-alay ng dasal ang mga senador para kay Enrile. Naka-4 na termino si Enrile bilang senador at naging Senate President noong 2008. Ang anak ni Enrile na si Katrina Ponce Enrile, kinumpirmang nasa ICU ang kanyang ama. Aniya, hindi masyadong maganda ang lagay nito. Nagsilbi siyang Defense Minister noong administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at isa sa sinasabing arkitekto sa likod ng pagdedeklara ng martial law noong 1972. Humawak din siya ng posisyon sa gobyerno sa ilalim ng administrasyon ng mga sumunod na Pangulo. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Kasabay ng pagbisita sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyo, binatikos ni Vice President Sara Duterte ang takbo ng investigasyon sa flood control projects. Nagkomento rin ang Vice Presidente tungkol sa umuugong na arrest warrant ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Saksi, si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Noong Abril pa lang daw, sinabihan na ni VP Sara Duterte si Senador Bato de la Rosa na maghanda sa anumang mangyayari patungkol sa kaso nito sa ICC. Noong nabalitaan ko po na nagsalita si Ombudsman Romulia patungkol sa ICC warrant, ay minessage ko si Senator Bato de la Rosa. Nakausap ko yung anak niya, si Maki de la Rosa, at nag-refer ako ng isang lawyer na nakausap din namin noon na isang King's Counsel at nakabase yung kanilang opisina doon sa England. Ilang araw nang umuugong ang mabalitang maaaring ipa-aresto si De La Rosa dahil sa naging papel nito sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsalita ang pangalawang Pangulo matapos dumalaw sa mga biktima ng bagyong Tino sa Himamaylan, Negros Occidental, kung saan halos 100,000 residente ang naapektuhan. Dito, kanya ring binatikos ang takbo na investigasyon sa mga flood control projects. Alam na natin kung sino yung mga tao na may kagagawan noong anomalya, korupsyon sa ating budget, pero hanggang ngayon ay wala pa ring nananagot.
puro lang investigasyon. Bukod sa Himamaylan City, pumunta rin ang Vice Presidente upang magdala ng tulong sa Binalbagan, Moises Padilla, La Castellana, La Carlota City, Bago City at sa Bacolod City. Kabudlay ka dyan, sir. Kabudlay ka dyan, kasi tubi ang diferensya. Sobra-sobra, ganyan experience nga ano. First time pa lang na ako nga nagamo, bala sinaw. Pagpuli naman sa balay, among pitan sa kusina, wasak na. Tapos ng patisyo namon, pagkadto sa kusina, wasak naman. Sa guro ng tubig, bala sa pressure, guro ng tubig, nga porte kadasig. Kasama sa pinoproblema ng mga residente partikular sa Himamaylan ang supply ng tubig. Kadako nga isyo, no? Subong gina-rush namon kay may do water filtration machine, no? Nga dra sa patindog namon sa among regional evacuation center. Kailangan pa i-inspeksyonon ang nga potable gid siya. Sa ngayon, water rationing lang muna ang pansamantalang solusyon ng LGU. Para sa GMA Integrated News, ako si Aiden Prietos ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nagliyab ang isang sasakyan matapos sumabog sa gitna ng kalsada sa New Delhi, India. 8 ang patay at 20 ang sugatan. Inimbisigan ng pulisya ang pagsabog sa ilalim ng bagong batas laban sa terorismo. Nangako rin si Prime Minister Narendra Modi na pananagutin sa batas ang mga responsable rito. Lalo pang lumayo sa bansa ang bagyong Juan pero hindi pa inaalis ang posibilidad na muling pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Signal number 1 ngayon sa Batanes, sa Hilaga at kanlurang bahagi ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, pati na sa Apayao, Abra at hilagang bahagi ng Kalinga. Gayun din sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, hilagang bahagi ng La Union at hilagang kanlurang bahagi ng Pangasinan. Huling namataan ang bagyong Juan sa layong 295 kilometers kanluran ng Itbayat, Batanes. Ay sa Pag-asa, posibleng pumasok ito muli sa PAR bukas ng hapon kapag naglandfall ito sa Taiwan. At base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan bukas ng umaga sa ilang lugar sa mga lalawigan sa Ilocos at sa Cordillera Administrative Region. Posibleng maulit po yan sa hapon at may tsansa na rin ng kalat-kalat na ulan sa Mimaropa, Negros Island Region, Central at Eastern Visayas at malaking bahagi ng Mindanao gaya ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Sorsogon. Sa Metro Manila, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng biglaang ulan lalo na sa hapon o gabi. Hataw kung hataw ang Kapuso Stars sa hit song na Opalite ni Taylor Swift. At ito, ang Kapuso Primetime King and Queen na sina Dingdong Dantes at Marian Rivera na serving killer moves at face card ang kanilang pagkasasa dance challenge. Hindi na nagpahuli ang certified Swiftie naman na si Barbie Forteza. Gayon din ang kanyang kaibigan na si Kylene Alcantara, suot ang kanyang denim outfit. Kumasa rin ang ex-PBB housemates na sina AZ Martinez at Michael Sager sa dance trend. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.